know that love. RYM. Remember your music. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! Hoy! Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo ang dating DWPM Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. 2 taon na at patuloy pa magpabalita at maglilingkod. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, partner! Aba! 4:02! Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Good morning, thank you. Good morning. Good morning. Ngayon po ay Martes, abay unang araw po ng July 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Presyo ng langis tatapyasan ngayong umaga. Presyo ng LPG ini-rollback. 50 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Epektibo po sa July 18. Ilang labor group disbayado sa anilay barya-baryang wage hike. Krisis sa basura idineklara ni Manila Mayor Isko Moreno. Mahigit 200 pamilya apektado ng pagbaha sa Navotas. DOJ no comment sa umano'y female celebrity na isinasangkot sa pagkawala ng mahigit 30 sabungero. Case build up laban sa mga pulis na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero sinimulan na. Sa lalawigan, mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Cavite at Zamboanga City. At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala excited na makalaban ang defending champion mula Czech Republic sa Wimbledon Open. Magandang morning kapamilya, kami po ang inyong mga kasama ngayong Tuesday morning. 2 pogi po, kompleto ngayong umaga. Of course! Good morning, ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. At sa mga detalye ng balita, unahin po natin ang benaman ng balita. Kahapon niyo pa po hinihintay, alamin ho natin yung magiging lagay ng panahon sa maghapon. Ulan. Panahon. Kausapin ho natin si Kuyang Obet Badrina, ang Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Sir Obet. Magandang umaga, ganyan din po sa ating mga tagapakinig natin. Huli nating namataan yung minomonitor na low pressure area sa layong 650 kilometro silangan ng Infanta sa lalawigan ng Quezon. Base sa pinakauling datos po natin, ay hindi pa natin inalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo sa mga susunod na araw. Bagamat posible po within the day, medyo malit pa yung chance niya na mag-develop into a tropical depression. Dahil nga po sa kaulapan na dala ng low pressure area, ngayong araw inaasahan natin ang malaking chance ng mga pagulan sa bahagi ng Bicol, Isabela, Quirino, Aurora at lalawigan ng Quezon. Samantala, ang southwest monsoon o habagat ay magdadala pa rin po ng mga maulap na kalangitan na may mga pagulan sa bahagi naman ng Kamaynilaan. So dito sa Metro Manila, asahan pa rin natin ang malaking chance ng mga pagulan. Ganoon din sa Kabisayaan, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa nalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Ang ibang bahagi ng ating bansa sa Mindanao at Northern Luzon, inaasahan naman natin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. As of 3:45 a.m., naglabas po tayo ng thunderstorm advisory
dito sa may NCR karatig ng mga lalawigan, may mga mararanasan pa rin po mga pag-ulan sa bahagi ng Bataan at Zambales hanggang mamayang bandang alas 6 ng umaga. So sa mga kababayan natin sa Bataan at Zambales, posible pong makaranas ng mga thunderstorm sa susunod na 2 oras. At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga. Maraming salamat, Sir Obet Badrina. TZMM. Numero 1 sa aksyon. Samantala, binaha naman ang ilang lugar sa Camarines Sur, bunsod na malakas na pag-ulan na naranasan sa lalawigan. Sa Iriga City, umabot hanggang tuhod ang lalim ng baha sa mga barangay ng San Roque at San Francisco. Ilang paaralan naman ang nagsuspinde ng klase at maagang pinauwi ang mga estudyante. Sa Naga City, binaha ang 19 na classroom sa Julian B. Meliton Elementary School sa barangay Concepcion Pequeña. Iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang pagmonitor sa mga bahaing barangay lalo sa mga low-lying area. Inatasan naman ni Nabua Mayor Fernando Simbulan ang mga barangay official na magsagawa ng preemptive evacuation kapag tumaas ang tubig. Basta Kinukonsiderang danger zone ang lugar sa barangay San Jose sa Navotas na binaha matapos mabutas ang dike sa ilog at high tide. Lumubos sa mahigit 260 pamilya o halos 1,000 individual ang apektado ng pagbaha na umabot hanggang leeg. Tinakpan ng Navotas LGU ng plywood at sandbag ang bahagi ng dike na bumigay matapos gumuho ang mga sandbag na unang iniharang. Makikipagtulungan ang Navotas LGU sa pribadong kumpanya na may-ari ng shipyard sa ilog para sa magpapatayo ng panibagong konkretong pader sa loob ng linggong ito na inaasahan ang low tide. Minamadali na rin ang pagkukumpuni sa nasirang navigational gate na inaasahang magagamit na ngayong buwan. Samantala, kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Mga bagong halal na opisyal ng Malabon at Quezon City target na tuktukan ang pagtugon sa pagbaha sa kani-kaninang lugar. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City at TD Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, good morning. Inatasan ni Malabon Mayor Jenny Sandoval ang City Engineering Department Flood Control Division na tiyaking gumagana ang 40 pumping stations sa iba't ibang lugar sa lungsod habang kinukumpuni ang navigational floodgate ng Malabon Navotas River.